Minsan po, para po akong baduy. Pag sinabing baduy, sa salita po nyo ay geologs. Geologs po. Yung magdamit, hindi po masyadong maganda. Naalala ko po, nung una po ako umakyat ng ligaw kay Ate Chris ninyo, orange na orange po yung aking polo. Sumisigaw ang kulay. Tapos ang itim-itim ko pa po noon. Dahil sa training po, kung saan-saan po kami binabato ng mga malalayong probinsya. Maitim, mapayat. Naku, pag nakita niyo po ako. Kaya, grabe po, naalala ko po yun. Ano po? Sino po dito magaling pumorma? Magaling pumorma? Pasyonista? Meron ba mga pasyonista rito? Yan. Parang model? Galing ha? Kung magdamit ay isputing na isputing. Pag sinabing isputing na isputing ng mga panahon ng mga 70s, 80s, yung magarang-magara po, talagang napakahusay. Kung magdamit ay hindi po siya overdress, hindi rin po siya underdress, talagang bagay na bagay. Kumbaga angkop na angkop. Ano po? Tignan mo kayong katabi mo, mukha bang maganda yung pagkakadamit niya. Tignan niyo po. Mukha bang model? Picturean mo. Ano po? Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa Psalms 31 verse 1, it is fitting to the upright the praise for the Lord. Ang sabi doon, it is fitting for the upright to praise the Lord, to praise Him. Pag sinabing fitting, angkop, bagay na bagay. Kaya kapag ikaw ay nagpupuri sa Diyos, bagay na bagay sa iyan. Para kang model. Amen? Hindi bagay sa iyo ang nagrereklamo kasi anak ka ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi bagay sa iyo ang laging nakasimangot. Hindi bagay sa iyo ang nagmamaktol, nagagalit, na-stress, na-high blood. Hindi bagay sa iyo yan. Sabi nga po ni Don Moen, praise looks good on you, kapatid. Yan ang dapat po nakikita sa atin. Kaya kapag ikaw Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, lagi ka nagrereklamo, baduy ka sa harap ng Diyos. Geologs po yan. Amen? Pero kapag ikaw, ano man ang itsura mo, ano man yung kalagayan mo sa buhay, kapag lagi ka nagpupuri, lagi ka nagpapasalamat sa Diyos, gumagwapo ka, gumaganda ka. Palakpakan nga natin ang Panginoon! Ay, napansin ko po, pag bagong pangangaral, yung ating pagpupuri, palakpak, amen, malakas na po! Malakas hanggang sa humihina. Be consistent. Tapusin po natin ito sa pagpupuri sa Panginoon. Pwede po ba yun? Amen. Yung energy po natin ng pagpupuri sa Diyos, tuloy-tuloy po ito hanggang sa matapos yung sermon. Amen. Amen. Dapat ka, sabi ng tatay ko, talagang tumitindi yung pagpupuri. Hallelujah. Praise God. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay tuloy-tuloy. Ang kanyang pagpapala ay consistent. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi po napuputol. Kaya dapat lang ang ating pagpupuri, pasasalamat tuloy-tuloy. Sige nga po, ituloy po natin yan. Yung papuri, yung pasasalamat sa ating Diyos. Hallelujah! At kapag tayo nagpupuri, we are being recharged, we are being empowered, nare-revive tayo, nai-strengthen po tayo. Amen. Sa ating pong pagkatao, sabi po nila, meron daw pong dalawang klaseng wolf. Ano po? The black wolf and the white wolf. The black wolf, it is your anger. Sino dito mga nakaraang galit na galit ka? Anger,
envy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity. Meron ho ba nagsi-self-pity dito? Yung parang lumiliit yung tingin mo sa sarili mo. Masama po yan. Delikado po yan. Guilt, superiority, false pride, lies, and ego. Ito po mga negative traits. Ito po yung nasa loob daw to ng pagkatao natin. The black wolf. Ano naman po yung white? The white, it is your joy, peace, love, hope, serenity, yung kapayapaan sa isip, yung kinakanta natin. Humility, kindness, benevolence, yung pagiging mabait mo sa tao. Sino po yung mabait sa kapwa? Tumutulong ka. Yan. Ganda ho niyan. Empathy, generosity, truth, compassion, and faith. Yan daw po yun. Ang tanong po dyan, magkalaban po kasi yan eh. Magkalaban. The black wolf and the white wolf. Naglalaban yan. Tanong, sinong panalo? Sinong panalo dyan? Depende kung sino yung pinapakain mo at papatay mo sa gutom. Depende yon. Kung gugutumin mo ng gugutumin yung black wolf at bubusugin mo yung white wolf sa pagkatao mo, yun ang malakas. Amen. Kumbaga sa Bible, ang sabi sa Biblia, parang ganun din, mortify your flesh and feed your spirit. Yung lahat ng nasa ng laman, dapat yan minomortify. Dapat yan pinapatay. Dapat yan, hindi mo siya pinifeed. Kasi pag pinid mo yung flesh, nagiging ma-flesh, nagiging makalaman yung isang tao. Amen? Pero kapag ang pinipid mo, yung spirit mo, yung pananampalataya mo, you feed your faith, you feed your inner man, mas malakas yung faith mo. Ang tanong po, kamusta po tayo? Sige nga po, pakisabi sa katabi mo, kamusta ka? Kamusta yung buong araw mo? Hindi yung marami ka bang pera, hindi ba yung marami kang blessing? Ikaw mismo, sa isang linggong ito, kamusta? Naging makalaman ka ba? Malakas ba yung galit sa'yo, yung stress, yung anxiety? Baka yan ang pinipid mo ng pinipid. Masyado kang nagiging negative kasi ang pinipid mo, mga negative na bagay. Sino dito sa buong isang linggo, medyo masaya siya ngayon? Nagpupuri siya. Okay? Kasi yan ang pinipid po natin. Kantahan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kamusta ka? Kantahan mo, ikaw ba'y... Huwag na. Napapakanta tuloy tayo, po. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, the Lord is our shepherd. He is our shepherd. Siya ang ating mabuting pastol. Palakpakan po natin ang Panginoon. He is the one who takes care of us. Siya yung nangangalaga sa atin. Siya yung nag-iingat sa atin. Siya yung nagbabantay sa atin. We are under His care. We are under His banner. Tandaan po natin, dati po tayong tupang ligaw. Mga tupang ligaw tayo. Tingnan mo yung katabi mo, tupang ligaw dati yan. Tupang ligaw po yan dati. Pero ngayon po, nasa pangangalaga na yan ng Diyos. Inaalagaan na siya ng Panginoon. Dati po, nung tupang ligaw tayo, wala. Madilim buhay natin, magulo buhay po natin. Puro negative, napaka-toxic po natin mag-isip, napaka-negative po natin magsalita. Pero salamat sa Diyos, iba kapag inaalagaan ka ng Panginoon. Palakpakan po natin at purihin ang ating Diyos. Hallelujah! Sabi nga kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang tupang ligaw na hindi naliligo. Kasi walang nangangalaga sa iyo. Para kang tupang ligaw na hindi na maganda tignan.
masangsang. Tingnan mo yung katabi mo, gwapong-gwapo ba? Magandang-maganda po ba? Maaaring nasa pangangalaga yan ng Panginoon. Amen! Pag nasa pangangalaga ka ng Panginoon, maayos ka. Maayos ka mag-isip, maayos ang disposisyon mo, maayos ang pananaw mo. Alam mo yun, ang buhay mo maayos. Because you are under His care. You are under His banner. Purihin po ang Panginoon. Basahin po natin ang Psalms 23 mula sa ating puso. Tayo pong lahat ay magsitayo bilang paggalang po natin sa salita po ng Diyos. At habang binabasa po natin ito, alalahanin natin kung paano tayo inaalagaan ng ating Panginoon. Na hindi po niya tayo pinapabayaan. Ang sabi po diyan, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He is our shepherd. He is our good shepherd. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa araw na ito. Please take your seat. Tandaan po natin, mga kapatid, let us always remember na ang ating Panginoon, ang ating pastol, and He is our good shepherd. Hindi lang po siya pastol. Hindi lang siya pastol ng ating buhay, kundi siya po ay mabuting pastol. Sino po pwede magsabi ng mabuting pastol ang Panginoon? Kung walang nangangalaga sa iyo, salamat dahil ang Diyos na nag-aalaga sa iyo. Kung lumaki ka na parang walang pamilya, walang tumitingin sa iyo, salamat sa Panginoon dahil simula sa araw na ito na nakilala mo siya, makikita mo yung pagpapastol sa iyo ng Panginoon. Makikita mo yung pangangalaga sa iyo ng Panginoon. Amen? Ang sabi po ng Biblia sa John chapter 10, kilala po niya tayo. Kilala niya bawat isa sa atin. Napakabuting pastol ng ating Panginoon. He died for us. He sacrificed His life on the cross. He died that we might live. At ang bait-bait niya sa atin. Pakisabi nga sa katabi mo, kilala ka ng Panginoon. Kilala ka niya. Kilala ka niya. Alam niya yung past life mo, alam niya ang present condition mo, alam niya yung struggle mo ngayon, alam niya yung pinagdadaanan mo, alam niya yung mga victories mo, alam niya kung saan ka masaya. Lahat alam niya. Sabi nga ng John chapter 10, tinatawag tayo ng Panginoon. Tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan, binibilang niya tayo. Alam niya kung ilan tayo. Lahat alam niya. Alam niya ang bilang ng buhok mo. Alam niya kung ilan ang itim, ilan ang puti, ilan ang brown, ilan ang nalalagas na at natitira. Lahat. Bilang yan ng Panginoon. Maging yung, hindi lang yung past at present ang alam ng Panginoon, even our future. Kaya hindi tayo takot eh. Hindi tayo nag-aalala sa future natin dahil we don't know our future, but we know who holds our future. Hawak yun ng Panginoon. Amen! At hindi ka niya pababayaan. At hindi ka niya iiwan. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tinatawag niya tayo sa ating mga pangalan. Ibig sabihin, kilala tayo ng Panginoon.
Hallelujah. Now, as we end, maiksi lang po yung message ko po. Bakit sinabi na mabuting pastol si Kristo? Why He is a good shepherd? Bakit sinabi na ang Lord mabuting pastol yan? Number one, He is your provider. He is our provider. He is a great provider. Siya lagi yung nagpo-provide. Siya lagi ang nagkakaloob. Sabi nga po sa Psalms 23 verse 1 and 2, ang Panginoon, ang aking pastol. Parang kinanta natin, ano yung sabi doon? Ang Panginoon ang aking pastol, di na ako mangangailangan. Si Lord nagpo-provide. Ang sabi doon, the Lord is my shepherd and I shall not be in want. Sino po dito may mga pangangailangan? Ano man yung pangangailangan mo, alam ng Diyos yan. Ipo-provide niya yan. Hindi niya ipagdadamot sa'yo. Hindi niya pipigilan yung kanyang kamay para i-provide yan. Pakisabi sa katabi mo, God will provide. God will provide. Ano man ang pangangailangan mo, ibibigay yan ng Diyos. Kasi He is your shepherd, He is your good shepherd, and He is your provider. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Gaano man kalaki ang pangangailangan mo, mas malaki ang Diyos dyan. Gaano man ka-imposible, wala ka man nakikitang pagkukunan, hindi mo maisip paano mangyayari ito. Ang tagal ko nang walang pag-ibig, hanggang ngayon wala pa rin. God will provide. Malakas nga na amen. Amen. God will provide. Di ba? Parang iniisip mo, sino ba? Lahat na lang. Nagparamdam na ako, parang wala pa rin. Binuo ko, pero ako ang nawasak. Diba? Inalagaan ko, pero iba pala ang pakikinabang. Diba? Huwag kang mag-alala, kapatid. Alam niya ng pastol ng iyong buhay. Ipoprovide niya yan. Magugulat ka na lang. Amen. Nag-iisip ka, paano mangyayari ito? Paano ako magkakaroon ng ganito, ganyan? Paano malulusutan yung ganitong problema? Paano mapoprovide yung ganitong kalaking pangangailangan? Yung ganitong kalasing demand? Tandaan mo, He is your provider. He is your good shepherd. Kaya niyang gawin. At maraming beses na po natin yan napatunayan. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung mas malakas, yung pinakamalakas na may kasamang pagpupuri, pasasalamat! Woo! He is your provider! He is your provider! Pakisabi sa katabi mo, He is your provider! He is your provider! He is a great provider! Kapatid, He is your great provider! Siya may-ari ng langit at lupa. Ang lahat ng bagay Kanya. Kapag umiyak ka sa Kanya, at halos hindi mo na masabi yung problema mo, gagawa siya. He will make a way where there seems to be no way. Gagawa siya sa mga imposibleng sitwasyon, sa mga mahihirap na bagay. Expertise yan ng Panginoon. Can we say amen for that? Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Hawakan mo nga ng maigpit yung katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano man ang pangangailangan mo, kapatid, ipoprovide yan ng Panginoon. Amen! Sa time po ni Elijah, nagkaroon po ng tagtuyo. Tagtuyo po talaga. Sino dito minsan tagtuyo? Tuyong-tuyo na ako ngayon, pastor. Tandaan mo, He is your provider. Sa time ni Elijah, kahit tagtuyo, meron pong
provision si Lord kay Elijah na yung batis po, nandoon po yung napakaraming tubig. Habang yung iba uhaw na at wala nang maigiban, nandun yung provision ng Panginoon. Sa time ni Elijah, halos wala ka nang mabiling karne. Wala ka nang mabili sa palengke sa tindi ng hirap. Pero ang Lord nagpo-provide. Inuutusan niya yung mga uwak. May mga dalang corned beef. May mga dalang shawarma. Mga karne. Mga sariwang karne na pwede mong ihawin. Pwede mong isigang. Grabe po yung provision ng Panginoon. Amen. Sa time po ni Elijah, nung wala na pong tubig, natuyo na po yung tubig, napagod na rin yung mga uwak, wala nang makitang mga karne, wala nang ma-provide. Alam mo, hindi nagpabaya ang Diyos. Ginamit ng Diyos kay Elijah, yung poor widow, yung mahirap na balo, yun yung naging supporter niya sa kanyang ministry para makapagpatuloy po itong lingkod ng Diyos. Hindi nagpabaya ang Panginoon. Siya ang ating provider. Amen. Napansin niyo po sa story po ni Elijah, parang nangyayari yan sa atin eh. Ewan ko po kung nakaka-relate po kayo. Kapag dumarating yung panahon na may blessing po sa atin si Lord, napansin niyo pag huminto po ito, may dumarating na pagpapala dito. Sino pong nakaka-relate po dyan? Kapag nagsara po dito, may bumubukas po dito na pagpapala. Nakuha niyo po? Kaya kapag minsan, nasa ganun kang sitwasyon, dahil nasanay ka na, hindi ka nag-aalala. Hindi ka nag-aalala. Hindi ka nag-aalinlangan kasi alam mo, God is your provider. He is your shepherd. He is your good shepherd. Pakisabi sa katabi mo, Amen. Amen. Amen po yan. Hallelujah. Ang susi sa provision ng Panginoon, eto po, sikuhin mo yung katabi mo, obedience. Sikuhin mo. Kasi baka sinasabi niya, bakit walang provision? Bakit walang blessing? Nasaan yung sinasabi ni pastor? Nasaan yung sinasabi ng word of God na provider si Lord? Baka hindi ka sumusunod. Baka pasaway ka. Baka tumatalikod ka. Baka lumalayo ka. Ang susi po sa provision ng Panginoon, sino po dito gusto niya pinagpapala ng Diyos ang kanyang buhay? Taas ang kamay. Taas po ang kamay ng gusto niya na yung provision ni Lord tuloy-tuloy. Ang susi po, pakisigaw, obedience. Sunod ka lang ng sunod doon sa shepherd mo. Sunod ka lang ng sunod doon sa pastol ng buhay mo. At makikita mo, wherever He leads, He provides. Saan ka man niya dalhin, anuman yung pinapagawa niya sa iyo, anuman paglilingkod, anumang mga project, anuman yung pinapahawak sa iyo ni Lord, binibless niya, pinagpapala niya, because He is our good shepherd. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Bakit po sinabi na He is a good shepherd? Number 2 po, He is your guide. He is our guide. Siya yung pastol na nag-guide po sa ating palagi. Ginagabayan niya po tayo. Sabi po ng salita ng Diyos doon sa binasa natin, He leads us into quiet waters. He leads us. He guides us. Tinuturo niya sa atin kung saan tayo dadaan. Tinuturo niya po sa atin kung ano yung gagawin natin. Tinuturo niya yung mga dapat po nating gawin. Tinuturo niya, nandyan ang pagpapala. Puntahan mo yan. Gawin mo yan. Tinuturo niya yung mga bagay na, ops, stop ka dyan. Huwag ka dyan pupunta, delikado dyan, papahamak ka dyan, scammer yan. Ginagabayan ka ng Panginoon. Because He is our shepherd. Hallelujah. Sabi nga ng John chapter 10, tinatawag niya tayo, ginagabayan niya tayo, tinutuwid niya po tayo. Sino ho dito tinutuwid po ng Panginoon? No, tinutuwid niya tayo. Dahil mahal niya ho tayo.
May mga bagay kuminsan, hindi po nangyayari. May mga bagay na gusto tayo, hindi po nangyayari. May mga bagay kuminsan para bang nanginginig ka na dahil gustong-gusto mo na mangyari pero hindi niya pinapayagan. Huwag kang malungkot. Don't be sad, don't be upset, don't be discouraged. Lagi mong titignan kapag hindi nangyayari, yung mga bagay na gusto mo, ginaguide ka lang ni Lord. Nasusundan po natin? Meron ho ba dito pwedeng magsabi na yung mga bagay kuminsan na gusto mo, hindi nangyari? Meron ho ba taas ang kamay? Ginaguide ka lang ni Lord kasi alam niya pwede kang mapahamak. Alam niya pwede kang malayo sa Kanya. Na po, Lord, bakit ganun? Ang laki ng sweldo, bakit di nangyari? Baka pag pinihagan ng Lord, malaki nga sweldo, mapalayo ka naman sa Kanya. Lord, bakit ganun? Minahal ko naman siya, pero bakit parang ako lang yung nagbibigay, parang walang balik. Nauubusan na ako, Lord. Huwag kang mag-alala. Baka ginaguide ka lang ni Lord. Baka mamaya pag nakatuluyan mo yan, makita mo na magiging thorn in the flesh mo pala yan. Nasusundan po natin. Ano man pong project, ano mang kontrata, ano mang opportunities na hindi natin nakukuha, huwag po tayong malungkot. Pakisabi sa katabi mo, huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong magtampo. Huwag po tayong manlamig. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong huminto. Huwag tayong lumayo sa Panginoon. Tingnan natin lagi na kapag hindi nangyayari yung nais po natin, ginaguide po tayo ng Panginoon. Amen. Kung naniniwala po tayo dito, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Huwag kang mag-alala. Ginaguide ka niya at siya yung provider mo. Kung hindi mo man na close deal, yung kontrata na ito, okay lang po yun. Okay lang yun. Kasi magbubukas ang Diyos ng bagong kontrata. Mas maganda. Mas maayos. Makikita mo, mas malaking pagpapala. At sasabihin mo na, Lord, provider ka talaga namin. Lord, talagang ginaguide mo kami. Purihin po ang Panginoon. Bakit pa po natin sinasabi na He is our good shepherd? Ito na po ang pinakahuli. Ang sabi po dyan, He is our protector. He is your provider, He is your guide, and He is your protector. Pag sinabing protector, siya yung Panginoon na nag-iingat po sa atin. Siya yung Panginoon na nagko-cover po sa atin. Na po, ang sabi po ng salita ng Diyos, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. The Lord is with you. Pakisabi nga sa katabi mo, the Lord is with you. He is with you. He is with you. He is for you. He is in you. Nasa iyo ang Panginoon. Huwag kang matakot. Ipoprotect ka niya. Iingatan ka niya. Hallelujah. Hallelujah. Siya ang Panginoon na laging nag-iingat sa iyo. Sino po yung mga nagdadrive? Sino po yung mga nagmamaneho? Four wheels. Sino yung mga nagmumotor? Lord, lagi ang mag-iingat sa inyo. Lord, lagi ang magpo-protect sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Iniingatan po tayo ng Diyos, maging sa mga mababangis na lobo. Sa mababangis na lobo. Ang lobo po, yung mabangis na lobo, wala ho yan sa labas ng katawan. Nandito sa isip natin. Iniingatan po tayo ng Diyos. Iniingatan ng Diyos yung ating pag-iisip, yung ating sanity. Ang susi lang dyan, patuloy ka lang makinig sa boses niya. Pakinggan mo lang lagi ang tinig niya. Magbabad ka lagi sa kanyang tinig. Pag nakikinig ka sa kanya, napoprotect yung pag-iisip mo, napoprotect yung soul mo from whatever toxic thoughts from the devil, from the enemy, from the world.
You have the Word of God. You have His voice. At kapag puno ka ng salita ng Diyos, puno ang puso mo ng boses ng Panginoon, ibang-iba ka, kapatid. Amen. Ikaw yung sheep na talagang healthy, strong. Ikaw yung sheep na talagang maayos. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. He is your guide. He is your protector. He is your provider. Tayo pong lahat ay magsitayo. He is your good shepherd. Naisip ko po habang pinagpe-pray ko po itong topic na ito, bakit sa dami-dami ng farm animal sa Bible, bakit sa sheep tayo itinulad ng Panginoon? Why sheep? Bakit hindi na lang sa camel? Bakit hindi na lang sa horse? Bakit sa dami-dami ng illustration na pwedeng gamitin ng Diyos, naisip nyo ba, Lord, ikaw ang pastol ko, sabi mo, para akong tupa. Bakit tupa? Well, ang sabi po nila, sheep is weak. Sino po pwedeng magsabi na minsan mahina tayo? At ang kalakasan po natin sa Panginoon. Amen! Inaamin po natin yan, we are weak, but we are strong in the Lord. Kinakaya natin ang lahat dahil sa Panginoon. Nagtatagumpay tayo dahil sa Panginoon. Bakit sheep? Bakit po sheep? Sheep is not smart. Totoo po yun. Inaamin natin yan sa Panginoon na we are not smart. Kailangan natin ng wisdom niya. Kailangan natin yung guidance niya. Kailangan natin ng right discernment. At ito pa po, bakit sa sheep tayo tinulad? Sheep is dependent. Hindi po siya mabubuhay na wala po yung shepherd. Amen po. Inaamin po natin sa Panginoon na we can't live without Him. Hindi po natin kayang mabuhay nang wala sa Kanya. Kaya sinasabi ng Panginoon, anak, lagi mo akong kailangan. Lagi mo akong kailangan. Alam niyo po, sa ganito pong illustration, abay, pinagpapasalamat ko to sa Diyos. Kasi kung ganito po ang sitwasyon natin, talagang hindi ka malalayo basta-basta sa Panginoon kasi hindi ka pwedeng mabuhay nang wala siya. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Napakabuting pastol niya sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Ama, tunay na napakabuti mo sa amin. Napakabait mo sa amin. Ikaw ang aming mabuting pastol na lagi pong nagpo-provide, laging nagkakaloob. Kaya anuman ang pangangailangan ng inyong mga anak, nakikita mo yung pagtatapat ng inyong mga anak, nakikita mo po yung pagsunod ng inyong mga anak, na ang mga pinapagawa po ninyo ay ginagawa po ng bawat isa. Kaya hindi po malayo ang pagpapala. Hindi po malayo ang provision. Ikaw lagi ang magpo-provide, Panginoon. Lord, ingatan mo rin po ang inyong mga anak. Protect us. Protect us. Cover us with your blood. Cover us, Lord, with your mighty presence. Cover our loved ones. Ingatan mo, Panginoon, ang buo naming pamilya. Even our resources. Ingatan mo, Panginoon, ang lahat ng connected sa amin, Panginoon. Pakaingatan mo ang aming mga anak, pumapasok sa school. Ingatan mo ang kanilang pag-iisip. Ingatan mo sila na huwag pumahawa ng sanlibutan, ng mga kaisipang makasanlibutan, gawaing makasanlibutan. Ingatan mo po ang aming mga anak. Ang bawat anak mo, ingatan mo po sa anumang sakit at karamdaman. Protect us, O Lord. Ingatan mo rin kami sa mga maling desisyon. Ingatan mo kami sa mga bagay na pwede kami mapahamak, O Lord. Guide us. Lagi mo kaming i-guide upang sa ganoon, sa pag-guide mo sa amin, nandun yung victory. Nandun ang provision. Nandun ang favor mo. At maraming salamat, Lord. Salamat, Panginoon, na hindi po kami lalayo sa iyo dahil hindi po namin kayang mabuhay nang wala ka kahit saglit. Kahit saglit, hindi po namin kaya. Salamat, Panginoon. Lagi kang nagbabantay. Lagi kang nag-iingat sa amin. Salamat. Sa pangalan ni Jesus, ito aming panalangin.
Amen. Amen.